Sa day 9 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nagpatuloy ang cross-examination ng depensa kay NBI Director Melvin Matibag. Ipinunto ng depensa, hindi raw ba ginamit ng walang konteksto mga pahayag at aksyon ng bise na basehan ng NBI sa sinasabi nilang pattern of violence umano ni Duterte. Mula sa Senado, nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra? Mel, buong manghapon nga pong binuno nitong si NBI Director Melvin Matibag ang pagtatanong ng abogado ni Vice President Sara Duterte at mga senator judges. Doon nga po sa pagtatanong ng depensa ay pinalutang yung kanilang punto na nasa konteksto nga ba yung mga pangyayari na ginagamit ngayon laban sa bise. Gudero. Senate President Gatchalian. Sa pagpapatuloy ng cross-examination ng abogado ni Vice President Sara Duterte kay NBI Director Melvin Matibag, sinubukan nitong tibagin ang sinasabi ng prosecution na pattern of violence ni VP Sara. Ipinalabas nila ang video na maglalagay daw ng konteksto sa kanyang sinabing gusto niyang tanggalin ang ulo ng Pangulo. Ang kinuwento ng bise, ang nangyari raw sa isang PMA graduation na dinaluhan nila ni Pangulong Marcos nang hingin daw ng isang graduate ang relo ng Pangulo. Inulit ng bata, louder this time. Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? Nasagot niya. Why? Why will I give you my watch? At that point, may sakit na ako. Wasn't feeling very well. Nandun lang ako, nakakatayo ako dun kasi nagkamot ako. Gusto ko, ang galing mo ulo niya ba? I realized toxic na yung relationship. Didn't VP Sara say her statements in jest? I cannot go into the state of mind of the Vice President, and precisely the reason why do sa pattern of violence, kasama po talaga yan yung pag i-consider natin. I understand her disgust doon sa nangyari, but probably pag pinagsama-sama po yung aming pong investigasyon, mga aming napanood, kasama po yan, doon po namin na-establish yung isa doon sa 5 factors na pattern of violence. Didn't you take VP Sara's statement out of context? Mahirap po para sa aming law enforcement na yung ganyang mga statement ay amin pong babaliwalain. Katunayan, alam naman po natin, kahit nga biro, halimbawa po, yung bomb joke nga po sa aeroplano, hinuhuli natin. Sa amin po sa law enforcement, we have to give credence to that and i-process po namin. Sa pagtatanong ng depensa, pinalutang din ang panig ng bise sa kanyang panununtok sa sheriff nung mayor pa ito ng Davao City na nangyari sa gitna ng planong demolition ilang araw matapos ang flash flood sa lungsod noong June 2011. Are you aware that it involved a flash flood? This incident happened after a flash flood in that particular community? Hindi po lumabas siya sa Manila. If you know, all right. I have no knowledge of that. The demolition that you mentioned involved the demolition of informal settlers in that area. Opo, kaya po may order of eviction, ibig sabihin po, informal settlers po yung Are you population. aware that 30 people died during that incident? I have no knowledge of that, Your Honor. So, in other words, are you also aware that it was the sheriff's refusal to provide the 2-hour extension? That's why VP Sara got Well, angry. that is the claim of the then mayor. If you know only, if you know. I have no You knowledge have of that. no Your knowledge. Natalakay din ang naunang sinabi ni Matibag na merong investigasyon ng NBI ngayon tungkol sa sinabi ni Mayor Baste Duterte sa isang rally na iniuugnay ng NBI sa sinabi rin ng bise. Isang ulo lang naman ang kailangan namin, ang ulo ni Bongbong Marcos! Tanong ng depensa, hindi ba raw saklaw ito ng freedom of expression?
Sabi ni Matibag, kung labag sa batas, hindi ito saklaw ng freedom of expression. Unless we are under martial law again, Mayor Baste should be able to freely express his dissent to the government. Unang-una, tama naman po kayo, wala namang martial law ngayon at pwede naman pong magsalita. But the freedom of expression has limitation also. Kung ito po ay nagbabiolate na ng batas, Did he directly urge the people to overthrow the government in that rally? ang sinabi po niya, base sa aking testimonya, ay isang ulo lang ang gusto namin. Tanong naman ni Senador Panfilo Lacson, bakit hindi inimbestigahan at kinasuhan din si Mayor Baste? Sagot ni Matibag, patuloy ang investigasyon kaugnay sa posibleng sabwatan ng magkapatid sa pagbabanta sa Pangulo. Baka meron double standard. Bakit kayo nag-focus kay Vice President pero hindi nyo in-apply kay Mayor Baste? Bakit inimbestigahan nyo kay Vice President Sara at na-refer nyo na sa DOJ for PI, pero yung kay Mayor Baste parang unlevel, nasa law enforcement investigation pa rin? Sapagkat ang isa po din-develop namin dito na jury po is yung sabwatan. And alam po natin, if we go to court using the theory of conspiracy, medyo mas mahirap po na ipasok na kaso. Kaya it taking much time to develop the case po. Binalikan din ng depensa ang affidavit ng nagpakilalang Davao Death Squad hitman na si Arturo Las Cañas, na witness din laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang kasong Crimes Against Humanity sa ICC. Tanong ng depensa, alam daw ba ni Matibag na nirekomenda noon ng Senado na kasuhan ng perjury o pagsisinungaling si Las Cañas? Nilinaw naman ni Senator Judge Panfilo Lacson na hindi natuloy ang pagsasampa ng kasong perjury kay Las Cañas dahil umamin ito kalaunan sa gawain ng Davao Death Squad. So, in fact, this is the same Las Cañas who was charged by the Senate panel led by then Senator and still Senator Panfilo Lacson with a recommendation for perjury. Is he not? Hindi ko po nabalitaan nyo. You mentioned na pinapaniwalaan nyo na siya ngayon as clarified by the chair. So are you saying that pinapaliwanaan nyo na ngayon without issuing a subpoena to Las Cañas and verifying it with him? Hindi po nag-issue ng subpoena kay Las Cañas, pero meron pong naging verification. Nauna nang sinabi ni Matibag na meron na silang persons of interest dito at aabutin ng 3 hanggang 6 na buwan para mas maging malinaw ito. Tanong ng depensa, hindi raw kaya nag-iimbestiga ang NBI para mag-file muli ng impeachment case laban sa bise? The betrayal of public trust as the issue in the impeachment court, we don't need to investigate even if we pinpointed the person contracted. Because the point being is, the betrayal of public trust was already been consummated when she publicly admitted, there is already an admission that she contracted a killer, a mamamatay tao or assassin, to kill the president. And that itself is already an admission. At sinabi pa niya, pumayag na yung kinausap kong mamamatay tao. May we ask, Your Honor, that it be stricken off the record, Your Honor? If the motion to strike off is denied, let the answer of the witness remain in the records. Pinuto rin ng depensa na iniimbestigahan ng NBI ang sinasabing banta sa buhay ng Pangulo pero hindi raw iniimbestigahan ang umano'y banta sa buhay ng bise. Sagot ni Matibag, inimbitahan naman daw nila ang bise sa NBI pero hindi ito nagpaunlak. Nakita rin daw ng NBI na hindi rin nagpupunta ang bise sa investigasyon ng Kamara. Giit niya, nasa mandato ng NBI na protektahan ang buhay ng Pangulo. Matapos nga po ang cross-examination ay hindi na nagtanong muli ang prosecution kay Matibag at tinapos na po nila ang pagtalakay sa Article 4 o yung sinasabing grave threats ng bise laban sa Pangulo. Mel? Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo.